Mag-yes or no ka lang. Kanina ka pa inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. Sa ikatlo at huling araw ng pagsalang ni State Auditor Roderick Wamil bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nakasagutan niya ang ilang senator judges. Mainit ang naging talakayan tungkol sa probisyon ng Joint Circular tungkol sa confidential funds na nagsasabing ang hindi pag-liquidate ng accountable officer ng pondo ay magsisilbing prima facie evidence o paunang ebidensya na nagamit ang pera o ari-arian para sa pansariling pakinabang. Kinontra ni Senator Judge Amy Marcos ang naunang pahayag ni Wamil na si Duterte mismo ang accountable officer. Para kasi kay Marcos, ang Special Disbursing Officers na sina Gina Acosta para sa OVP at Edward Fajarda para sa DepEd ang may pananagutan. Pero nanindigan si Wamil. Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the Special Disbursing Officer is the one who was designated by the head of agency to have custody. That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to Oo oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint Unresponsive circular. po. And also po, inattest din po ni OBP yung Unresponsive po. Sa isang punto, nagpaalala na si Presiding Officer Cheese Escudero kay Wamil na huwag makipagtalo kay Marcos. Tanong naman ni Senator Judge Robin Padilla, maituturing bang pinal na desisyon ang Audit Observation Memorandum o AOM na inisyu ng COA para hinga ng bise ng paliwanag at mga dokumento kaugnay ng liquidation ng confidential funds. Pakisagot na lang po kung conclusion pa po yun. Final? hindi po kasi we require So hindi them. po final. Based Boss, on the AOM konti lang po oras ko, hindi po final. Sa AOM po, yung AOM po hindi po final. April 2026, naglabas ang Commission on Audit ng Notice of Disallowance kung saan pinababalik sa OVP ang higit 73 million pesos na confidential funds dahil sa mali umanong paggamit nito. Aminado si Wamil na pwede pa yang iapela sa Korte Suprema. Tanong tuloy ni Escudero, kailan ba masasabing may presumption o pinapalagay ng nakinabang ang accountable officer sa pondo? So, pag hiningi nyo at hindi pa nasasubmit, failure na yon sa palagay mo? Yes, sir. Kasi ang sabi lang naman po is upon demand, na hindi sila nakapag-liquidate po. That is your interpretation, sir, correct? That is not found in the GMC. Ang binibase ko lang po dun sa provision po ng GMC, Your Honor. Sa interpretation mo nga ng GMC. Yes po, Your Honor. Liban dito, aminado si Wamil na wala naman siyang personal knowledge na nagbenepisyo ang bise sa confidential funds. Did you see any evidence o may ebidensya ba kayo na si Vice President personally ang tumanggap, ang nakakuha o nagbenepisyo doon sa Confidential Intelligence Fund? Based on the documents po, wala po, Your Honor. Wala po akong personal knowledge about that. Lumabas din sa Day 13 ng paglilitis na sa isang dekadang nag-audit si Wamil ng confidential funds, OVP lang ang nagbigay ng mga gamot bilang pabuya sa informant. Kabilang dyan ang kontrobersyal na si Mary Grace Piatos. Paano yun? Yung mga informant po ba, most of the time, may sakit? Si Mary Grace Piatos ay nakatanggap ng 70,000 pesos worth ng gamot bilang pabuya. Ano po ba yung sakit niya? Hindi ko po malalaman since wala naman po dun sa document po na sinamit. Sa karanasan ni State Auditor Roderick Wamil, OVP lang din ang opisinang panay acknowledgement receipts ang isinumite sa halip na official receipts at mga sales invoices para sa mga biniling gamot, pagkain at iba pang supplies. Hindi raw yan sapat na proof of purchase. Pero sa tanong ni Senator Judge Amy Marcos, sinabi ni Wamil na wala namang findings na may pineke na mga acknowledgement receipts dahil hindi naman daw yan focus o saklaw ng ginawang audit. Sabi tuloy ni Senator Judge Ping Lacson na dating PNP chief, bitin ang audit ng COA. Anya, dapat iniimbestigahan din ito kung tunay na tao ba ang mga nakapirma bilang informant na nakatanggap ng pabuya mula sa confidential funds. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.